bata, kamusta po kayo? Nakakatuwa naman po kung ganun kung ayos lang kayo. Ngayon mga bata, maaari ko ba kayong anyayahan na mag-sit tayo at tayo ay manalangin? Riza, maaari mo bang pangunahan ang ating unang panalangin sa araw na ito? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang ngalan ni Jesus, ngayon at kailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, mga bata, pakipulot muna ng basura na nasa ilalim ng inyong upuan, na nasa ilalim ng inyong mga upuan o likod at harap. Ngayon mga bata, sino po sa inyo ang liban ngayong araw? Mabuti naman po kung ganon. Mga bata, di ba may ibinigay ako sa inyong takdang aralin kahapon? Mabuti. Pakibasa na lamang ito sa unahan at ako na lamang ang magmamarka nito pagkatapos ng ating talakayin ngayong araw. Ngayon mga bata, sino naman po sa inyo ang nakakaalala ng ating tinalakay kahapon? Sige nga, Shine. Kung naaalala pa ninyo ang ating tinalakay kahapon, magaling. Ang ating pong tinalakay kahapon ay tungkol sa pag-usapan ng ating sarili at iba pang personal na impormasyon. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng isa sa mga personal na impormasyon sa ating sarili? Sige nga po, Dayan. Tama! Ang isa po sa mga halimbawa ng ating personal na impormasyon ay ang ating pangalan. Sino pa po? Sino pa po ang may sagot? Sige nga, Jocelyn. Magaling! Ang isa pa po sa mga halimbawa ng ating personal na impormasyon ay ang ating edad. Sino pa po? Sige nga, Anna May. Magaling! Ang isa pa po sa ating personal na impormasyon ay ang lugar kung saan tayo ipinanganak o ang address. Naiintindihan po ba ang ating tinalakay kahapon? Mabuti naman kung ganon. Ang pag-usapan ng ating mga personal na impormasyon o ang ating sarili ay napaka-importante sapagkat nalalaman natin ang sarili nating impormasyon. Pero paalala lang mga bata na hindi po din dapat natin na ipamigay ang ating mga personal na impormasyon, lalo na kung hinihingi ito ng hindi natin kakilala. Naiintindihan po ba? Magaling. Ako po ay natutuwa dahil naaalala niyo pa at napapagtanto ko rin na kayo ay may natutunan sa ating talakayan kahapon. Ngayon mga bata, bago po tayo tumungo sa ating ganap na aralin, magkakaroon muna po tayo ng simpleng laro. Handa na po ba kayo? Mabuti naman po kung ganon. Ang ating pong larong gaganapin ngayong araw ay tatawagan natin hulaan mo kung sino ako. Handa na po ba ang lahat? Ang inyo lang pong gagawin ay huhulaan nyo ang mga larawan na aking ipapakita o karakter na aking ipapakita sa inyo. Naiintindihan po ba? Handa na ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa unang larawan na ito? Sige nga po, Ann Rose. Ano po ang nakikita mo sa larawan na ito? Tama. Ang larawan na ito ay isang doktor. Ngayon, sino po sa inyo ang makakapagsabi sa akin kung ano po ang nagiging ambag ng isang doktor sa ating komunidad? Magaling! Ang mga doktor po ang nagpapagaling ng may mga sakit. Kaya po ito nakakatulong sa ating komunidad. Ngayon, dumako po tayo sa pangalawang larawan. Ano po ang inyong nakikita? Sige nga po, Dayan. Magaling, Dayan. Ang ating pong pangalawang larawan ay tungkol sa magsasaka. Ngayon mga bata, sino naman po ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nagiging ambag ng isang magsasaka sa ating komunidad? Sige nga po, Janila. Magaling. Ang mga magsasaka po ay nakakatulong sa ating komunidad dahil po sila ang nagtatanim ng mga prutas, ng mga gulay. Maaari din po tayong magtanim, pero ang mga magsasaka po talaga ay nakakatulong dahil sila po ay puspusang nagtatanim ng mga
pagkain, maaari po nating kainin. Magaling po mga bata. Ngayon mga bata, ano po ang nakikita nyo sa pangatlong larawan na ito? Sige nga, Rino, ano po ang iyong nakikita sa pangatlong larawan na ito? Magaling, Rino. Ang iyo pong nakita sa larawan na ito ay mangingisda. Tama, mangingisda po. Ngayon, sino naman po ang makakapagsabi sa akin kung ano ang magiging ambag ng isang mangingisda sa ating komunidad? Sige nga po, Ana. Magaling, Ana. Ang ating pong mga mangingisda ay nakakatulong sa ating komunidad sapagkat nagkakaroon po tayo ng ulam. Sa kanila po tayo nakakabili ng ating uulamin. Maging tayo ay pwede rin maging mangingisda. Naiintindihan po ba? Mabuti naman po kung gano'n. Ngayon mga bata, dumako po tayo sa huling larawan. Ano po ang inyong nakikita? Magaling. Ang larawan po na ito ay isang pulis. Ngayon, sino po sa inyo ang makakapagsabi sa akin kung ano po ang nagiging ambag ng isang pulis sa ating komunidad? Sige nga po, Janine. Magaling, Janine. Ang ating pong pulis ay humuhuli sa mga taong may masasamang loob. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili sapagkat nakuha ninyo ang mga karakter na aking ipinakita sa inyo. Ngayon mga bata, ano po ang inyong napansin sa inyong mga sagot base sa ating ginawa? Sino po ang makakapagsabi? Sige nga po, Loren. Magaling. Ang inyo pong mga sagot ay nakadepende po sa aking mga karakter na ipinakita. Ngayon mga bata, ano po ang mga karakter na aking ipinakita? Tama, ito ay doktor, mangingisda, magsasaka, at pulis. At marami pa po yung iba. Yun lang po muna ang aking ipinakita sa inyo. Ngayon mga bata, ano kaya sa tingin nyo, paano nyo kaya sinagot ang pagpapakita ko ng mga larawan dito? Sige nga po, Giselle. Tama. Sinagot niyo po sa pamamagitan ng pangungusap at parirala. Kaya ngayon mga bata, ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagsulat ng parirala at simpleng pangungusap ng tama. Ngayon, bago po muna tayo tumungo sa ating talakayin, pakibasa po muna, Marian, ng ating layunin sa araw na ito. Ngayon mga bata, magkakaroon po tayo ng simpleng gawain bago po tayo tumungo sa ating ganap na aralin. Hahatiin ko po kayo sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay pipili ng isang leader at ng isang magpipresenta. Ang inyo lang pong gagawin ay ilalarawan nyo ang larawan na itinalaga sa inyo o aking itatalaga sa inyo. Naiintindihan po ba? Buti naman po kung gano'n. Bawat grupo ay gagawa ng description. Maghahanda po kayo ng description at ipipresenta nyo po ito sa unahan. At pagkatapos nyo pong ilarawan ang larawan na aking itinalaga sa inyo, tutukuyin nyo po ang inyong description na ginawa kung ito ay parirala o pangungusap. Naiintindihan po ba? Mayroon lamang po kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gagawin. Naiintindihan po ba? Buti naman kung gano'n. Maaari na po kayong magsimula ngayon. Ito po ang unang pangkat, ang larawan ng aso, at sa pangalawang pangkat ay ang larawan ng elepante, at sa pangatlong pangkat ay ang larawan ng leon. Okay na po ba? Nakuha nyo na po? Mabuti naman kung gano'n. Maaari na po kayong magsimula. At pagkatapos po ng 3 minuto, ipipresenta nyo na po ito sa unahan. Ngayong tapos na po ang lahat, tunghayan po natin ang presentasyon ng bawat grupo. Simulan po tayo sa unang pangkat. Maaari nyo na pong ipresenta ang inyong ginawa. Magaling! Magaling!
Magaling unang pangkat, pakibigyan naman po ang unang pangkat ng hooray clap. Sundan niyo lamang po ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hooray! Ngayon, dumako naman po tayo sa pangalawang pangkat. Tunghayan po natin at makinig. Mahusay pangalawang pangkat. Pakibigyan naman po ang pangalawang pangkat ng aha clap. Sundan niyo lamang po ulit ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aha! Ngayon, tunghayan naman po natin ang presentasyon ng pangatlong grupo. Mahusay pangatlong pangkat. Pakibigyan naman po ang pangatlong pangkat ng very good clap. Sundan niyo lang po ulit ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good! Ngayon mga bata, nag-enjoy po ba kaya sa aking ginawang gawain ngayon? Mabuti naman po kung ganon. Ako po ay natutuwa dahil inyo pong nasagutan ng tama ang ating gawain ngayong araw. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pagsulat ng parirala at simpleng pangungusap ng tama. Simulan na natin. Una, alamin po muna natin kung ano nga ba ang parirala at pangungusap. Ngayon mga bata, sino naman po sa inyo ang nakakaalam kung ano ang parirala? Sige nga po. Lisa. Magaling. Parirala po ang tawag sa isang grupo ng mga salita na nagtataglay ng isang buong kahulugan. Magaling po, Risa. Sino po ang may alam? Sige nga po, Janila. Magaling, Janila. Ang parirala, ito rin ay binubuo ng dalawa o higit pang salita na nagtataglay ng isang kaisipan o diwa. Sa pamamagitan po ng parirala, mga bata, nagkakaroon po tayo ng mas malalim at mas nauunawaan po natin ang mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan. Ngayon mga bata, sino naman po sa inyo ang nakakaalam kung ano ang isang pangungusap? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangungusap? Sige nga po, Erica. Magaling, Erica. Ang pangungusap ay tumutukoy sa isang grupo o lipon ng mga salita na nagtataglay ng isang buong diwa. Mga bata, pag sinabi po natin parirala at pangungusap, ito ay isang uri ng pandagdag na may kaugnayang salita. Ang mga larawan o tauhan ay isa sa mga nakakatulong upang makabuo tayo ng parirala at pangungusap. Gaya po ng ginawa natin kanina, may ipinakita po ako sa inyong mga larawan. At ito po ay nakatulong upang makabuo kayo ng pangungusap at parirala nang hindi nyo po namamalayan. Pero ginagawa nyo na po. Naiintindihan po ba? Kaya pa ba mga bata? Siyempre, kaya nyo pa. Ngayon mga bata, sino po sa inyo ang makakapagsabi sa akin kung ano ba ang pagkakaiba ng parirala at pangungusap? Sige nga po, Fatima. Magaling, Fatima. Ang parirala po ay lipon ng mga salita na hindi nagsisimula sa malaking titik. Wala din itong bantas at hindi kumpleto ang diwa. Hindi katulad po ng pangungusap na ang pangungusap ay nagsisimula sa mga malalaking titik at mayroong itong bantas at kompleto ang diwa nito. Naiintindihan po ba? Buti naman po kung ganon. Magaling mga bata! Ngayon na alam na po natin ang pagkakaiba ng parirala at pangungusap, tayo na at magpatuloy sa pagbibigay ng halimbawa upang mas lalo po nating maintindihan. Ngayon mga bata, sino po ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng parirala? Sige nga po, Loren. Tama. Mapagmahal at mabuko. Sino pa po? Rosebel. Magaling, matapang at malambing. Ngayon, sino naman po ang makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng isang pangungusap? Sige nga po, Jay. Magaling, Jade. Ang iyo pong binigay na halimbawa ng isang pangungusap ay paborito ni Dayan ang saging. Ngayon, sino po ang makapagbigay ng isang halimbawa ng pangungusap? Sige nga po, Karen.
Magaling, Karen. Ang iyo pong binigay na halimbawa ng isang pangungusap ay ang aking alagang aso ay mabuhok. Mabuhok ba ang alagang aso ni Karen? Magaling, Karen. Ang iyo pong binigay na halimbawa ay mabuhok. Ang aking pong alagang aso ay mabuhok. Magaling. Pakipalakpakan naman po ang inyong mga sarili sapagkat nakapagbigay kayo ng mga tamang halimbawa ng pararala at pangungusap. Ngayon mga bata, na alam niyo na po ang ibig sabihin at nakapagbigay kayo ng mga halimbawa, yun ay nagpapatunay na naiintindihan niyo po ang ating talakayan ngayong araw. Sino naman po ang makakapagsabi sa akin kung ano ang importansya ng isang pararala at pangungusap? Sige nga, Jubert. Magaling. Napaka-importante po ng pararala at pangungusap dahil nalalaman po natin kung paano ito gamitin at kung paano po natin gamitin at kung kailan po natin ito gagamitin at para maintindihan natin kung ano po ang ibig sabihin nito. Magaling, Jubert. May mga katanungan po ba mga bata? Wala na. Talaga ba? Sadyang natutungat nga ba kayo? Upang mas lalo niyo pong matututunan ang ating aralin ngayong araw, may hinihanda po ulit akong pangkatang gawain. Hahatiin ko po kayo sa 2 grupo. At ang bawat grupo ay gagawa ng magkaibang gawain. Naiintindihan po ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, dito ang unang grupo. Itong hanay na ito ay ang unang grupo at itong hanay naman na ito ang pangalawang grupo. Ngayon, sa unang pangkat, ito ang inyong direksyon. Ang bawat miyembro ng unang pangkat ay gagawa ng isang pararala. Kung ilan po kayo sa isang grupo, yun din po ang pararala na inyong gagawin at isusumiti sa akin. Naiintindihan po ba? Unang pangkat, mabuti naman po kung ganon. Para sa pangalawang pangkat, ang bawat miyembro ng pangalawang pangkat ay gagawa ng isang pangungusap. At kung ilan po kayo sa pangalawang pangkat, yun din po ang inyong gagawing pangungusap at isusumiti sa akin. Naiintindihan po ba pangalawang pangkat? Mabuti naman po kung ganon. Ngayon meron po kayong 5 minuto para tapusin iyan at pagkatapos pa na ng 5 minuto, akin na po yung kukunin. Intindihan po ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayong tapos na ang ating talakayin ngayong araw, maaari ko bang tanungin kung ano po ang inyong natutunan sa araw na ito? Magaling, inyo pong natutunan ang pagkakaiba ng pararala at pangungusap at kung paano ito gawin at kung paano isulat o paano gamitin. At kung ano ang ibig sabihin nito. Mga bata ko po ay natutuwa sapagkat natuto po kayo ngayong araw. Upang mas lalo nyo pong maintindihan ang ating talakayin ngayong araw at malaman ko kung talaga bang may natutunan kayo, pakisagutan po ang ating evaluasyon sa araw nito. Pakisulat na lamang po ng inyong sagot sa isang malinis na papel. Huwag po kayong magkopyahan sapagkat dyan ko po makikita kung talagang kayo ay may natutunan o wala. Naiintindihan po ba? Pakisulat na po at kahit sagot na lamang po ang inyong ilagay sa inyong papel, ayos na po iyan. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, pakikuha po ng inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Sagutan niyo po ito sa bahay. Maaari naman po kayong magtanong sa inyong mga magulang, ngunit huwag niyo pong hahayaan na sila mismo ang sumagot. Yan. Maaari po kayong magpatulong, ngunit bawal po na sila mismo ang sumagot ng inyong takdang aralin. Nauunawaan po ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon mga bata, maraming salamat sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at huwag niyo po itong kakalimutan.
Maraming salamat sa araw na ito mga bata. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Nida. Paalam!